ang hindi nag-iisip na demon. Noong unang panahon, may isang malayong lupain. Mayroong maliit na kaharian na may napakagarbong trono. Napakaraming ginto at hiyas ng kahariang ito. At gustong-gusto itong maangkin ng mga masasamang nilalang. Pinamumunuan ni Haring Simon ang kaharian na mayroong isang magandang anak na si Prinsesa Blossom. Marami ng kalalakihan ang humingi sa kamay niya, pero hindi madaling ma-impress ang prinsesa. Malakas siya, matapang at matigas ang ulo at nilinaw niya sa kanyang ama na magpapakasalang siya para sa pag-ibig. At walang dudang nakarating ang balita sa masamang nilalang. Si Prinsesa Blossom, ang anak ng pinakamayamang kaharian. Kung bibihagin natin siya, mapipilitang magbigay ang hari ng kahit anong kapalit para sa mahal niyang anak. Kahit na ang trono niya. Oh, napakatalino niyo talaga, boss. Siya si Demon Aku. Palagi siyang humahanga sa mga naiisip na ideya ng boss niya. Alam ko yun. Pero ako, huwag ka nang magkakamali sa ngayon. Kaya pumunta ka na roon at kuhanin mo ang prinsesa ng ligtas. At tandaan mo na hindi lang tayo ang nagdanais ng kaharian na yon. Kaya manahimik ka at bilisan mo na. Sumang-ayon si Ako at umalis. Nagagalak siya dahil binigyan siya ng importanteng utos. Kaagad siyang nakarating sa kaharian at nagpanggap bilang isang prinsipe. Tanggapin niyo po sana ang aking paggalang, kamahalan. Ako nga po pala si Prinsipe Aku. Prinsipe Aku, bakit hindi ko man lang narinig ang tungkol sa'yo? Anong kaharian ang pinamumunuan mo, prinsipe? Kaharian ng... Ubo. Ang kaharian ng ubo? Ano ba yan? Naku, hindi ubo kundi coffee. Ang kaharian ng coffee. Isa pong maliit na kaharian sa ibabaw ng kapatagan, kamahalan. Hindi niyo pa po naririnig ang tungkol dito. Sige. Kung ganun, maaari kang manatili rito hanggang gusto mo bilang bisita namin. Nilagyan ng proteksyon ng hari ang kaharian, kaya hindi siya nag-aalala sa manghihimasok. Tsaka, sinong mag-aakalang mapapasok ito ng masamang nilalang? Kamusta, prinsesa? Naku, prinsipe ako ng... Prinsesa, napakalakas mo at, lusog pa. Ganun ba? Salamat, prinsipe. Hindi ka dapat mag-isang pumunta at lumabas dito. Baka kuhanin ka ng kung sino. Sa pagiging malusog? Hindi, mayaman. Anong sinabi mo? Mayaman sa, kagandahan. Kailangan ko na umalis. Maraming beses na sinubukan ng prinsipe na makipagkaibigan sa prinsesa sa pag-asang madali niya itong madadala sa kanyang amo. Nako, magaling ako mga bayo. Mahilig ako sa mga hayop. Teka, anong nangyayari? Palayok? Yan ang porte ko, prinsesa. Yeah! Teka, hindi ganyan ang paggawa niyan, prinsipe. Nagawa ko. Mahal na prinsesa, oras na po para mananghalian. Mukhang napakaganda ng ginawa mo, prinsipe. Sige, mamaya na lang ulit. Naisip ng masamang nilalang na may epekto ng ginagawa niya sa prinsesa at madali na niya itong madadala sa amo niya. Noong gabing yun, sumilip siya sa kwarto ng prinsesa. Parang kakaiba siya. Ibig kong sabihin, may prinsipe bang ganun maglakad? Mukhang interesado siya sa'yo, prinsesa. Naku, oo nga, tama ka. Siguradong pahahangain niya ang ama ko at kukuhanin niya ako. Teka, may prinsipe na pala rito. At napahangaan niya ng sobrang prinsesa? Pero, dahil hindi matalinong masamang nilalang, hindi niya agad naisip na siya ang tinutukoy at pinag-uusapan ng prinsesa. Agad niyang tinawagan ang amo niya. Wahaha! Iko, ba, ikwa. Anong ginagawa mo? Naku, tinatawagan ko po kayo. Kanina pa po ba kayo riyan, boss? Hindi naman masyado. Baba. Pero abala ka sa pagsasayaw mo. Ay, ano ba yon? Sinabi niya sa kanyang amo ang lahat ng pag-uusap na narinig niya.
Sabi ko na sa'yo, hindi lang tayo ang nagnanais sa trono. Ipapadala ko si Demon Homo para bantayan ang prinsipe na yon. Basta, tumuto ka lang sa prinsesa. Naglaho ang amo ni Demon Aku at pinagpatuloy niya ang planong pakikipagkaibigan sa prinsesa. Pero agad itong nalaman ng hari. Nabalitaan ko na balak daw kuhanin ng masamang nilalang ang anak ko. Higpitan niyo ang pagbabantay sa palasyo. Sabi ko na kasi sa'yo, hindi lang tayo ang nagnanais sa trono. Mas pinag-iingat na ng hari ang buong kaharian. Ibig sabihin, sino man ang demon na yun? Malaki at nakakatakot siya. At narito rin siya para kuhanin ang prinsesa tulad ko. Naku, hindi pwede ito. Ano ang gagawin ko? Magtatago ako hanggang dumating ang demon na yun at hihintayin kong mahuli siya ng hari. At hindi na naman naisip ni Demon Aku na siya ang tinutukoy ng hari. Nagpanggap siya bilang isang kabayo at nagtago hanggang sa mahuli ng hari ang isa pang demon. Kapag tinawagan ko ulit ang boss ko, siguradong malalaman niya na natatakot ako sa demon na yun. Mabuti pang hayaan ko na lang ang hari roon. Noong gabing yun, may kung anong gumagalaw sa kagubatan ng kaharian. Dapat pala may dala akong jacket. Hindi ko gusto ang mga puno rito. Ngayon oras na para sa misyon ko. Dumaan sa kwadra si Demon Homo, kung saan doon natutulog si Demon Aku. Pero hindi siya makalampas sa pintuan dahil binabantayan ito ng mga gwardya. Hoy! Pahingayin niyo mga kampana! May nakita akong magnanakaw! Natakot ang demon at tumakbo siya pabalik para magtago sa kwadra. Hanapin natin siya sa loob ng kwadra! Hindi. Sa labas tayo maghanap. Si Demon Homo ang tinutukoy na magnanakaw na pinadala ng boss demon para dukutin ang prinsipe na tinutukoy naman ni Demon Aku. Pero walang prinsipe sa kaharian at walang kaalam-alam ang dalawang demon sa kanilang presensya. Mabuti pang umalis na muna ako at bumalik na lang mamaya. Sasakay ako sa kabayo. Gumising ka, kabayo! Shh! Teka lang, kailangan mo akong mailabas dito. Siguradong siya ang demon sa ibang kaharian na pinadala para dukutin ng prinsesa. Nako, hindi. Ayoko, lumayo ka sa akin. Ayoko. Ano bang problema mong kabayo ka? Huwag mo nga ako sipahin palayo. Sinakyan ni Demon Homo ang kabayo nang hindi niya alam na ito ang kasamahan niya na si Demon Aku. Dahil may taklob ang mukha niya, hindi makilala ni Aku si Homo na pinadala ng boss niya para dukutin ng prinsipe. Takot na takot si Aku na nagtatakbo ng paikot, imbis na palabas sa kaharian. Ano bang ginagawa mo? Ang kulit mo! Tumigil ka! Naaresto ka namin! Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo para dukutin ng prinsesa? Ang prinsesa? Hindi, inutusan akong dukutin ng prinsipe. May ibang dudukot sa prinsesa at hindi ako yun na. Prinsipe? Sinong prinsipe? Si Prinsipe Aku? Oo, siya nga yata. Ano? Homo? Nandito ka para dukutin ako? Nang hindi mo na nag-iisip, pinakita ni Aku ang tunay niyang itsura. Hindi ako makapaniwala na naisip at balak mo akong dukutin, Homo. Magkapatid tayo, hindi ba? Anong nangyayari? Ikaw? Bakit nandito ka bilang kabayo? Ang prinsipe ang dudukutin ko, hindi ikaw. Ano prinsipe? Ha? Huliin sila at dalhin sa kulungan! O sige ba? Ang mahalaga, ligtas ang boss natin. Hindi ba, Homo? Ako, tumahimik ka. Teka, ang boss nyo? Hindi nagtagal at nalaman din ng hari ang impormasyon mula kay Aku at Homo dahil pareho na rin silang takot na takot. Sinabi nila sa hari ang mga plano nila at ng iba pang kaharian ng mga demon. Di nagtagal na puno ang kulungan ng mga demon na nahuli ng hari. Salamat sa kahangalan ng isang demon na hindi pa rin matanto na siya ang pangunahing karakter ng kwento niya. At iniisip pa rin na may isang prinsipe na kukuha at bibihag sa prinsesa at isa pang demon na balak ding dukutin ito.